To formally open and to give us the words of welcome, it is an absolute pleasure to introduce a guiding force behind the IT Students League, our esteemed ITSL advisor and BSIT program head, Professor Richelle Igo, who joined us today to extend her warm greetings. Hello, good afternoon. Rinig po ba ako? Rinig po? Yes po. Alright, sige. So, good afternoon everyone. So, welcome to this webinar entitled Learning Design Principles Using the Figma. So, thank you for joining us here today. So, before I start pala, may I ask from our participants some reactions? I know na nandito at present. Hindi lang dito sa link na to, I know may dalawa pang link na na-provide ang ITSL para maka-join ng iba pang participants. And I invited and requested the BSIT 11, 12, and 15 to join this webinar today. So I ask IT11 to please tap the heart button. Wag muna, IT11 muna. Para makita ko, magche-check na din ng attendance si Ma'am Go. IT11. Wala pa ako sinasabi dun sa iba. Ang IT12, thumbs up. And ang IT15 ay clap. So, sige, tingin. Parang puro IT11 ba ang nandito? Nasaan ang 12 and 15? Ang 12 po ay thumbs up. Ang IT15 ay clap. Si Maureen pa lang ang nakita ko 1.5. Si Cabuelo. Ayan, puro ata IT1. Or maybe kasi nasa kabila silang link. Tama ba? No? Anyway, so sige. So thank you for the reaction. So since you are a beginner or have some, or kahit na yung, siguro pasensya na dun sa ibang participants na hindi ko na-identify ang section, dahil ito nga tatlong sections na to ang na-identify ko because I required them to join this seminar because this will help them, in the designing for their final project. So this session will help you understand how to incorporate key design principles such as the consistency of your system design, their alignment, hierarchy, and accessibility into the different projects na not only on my subject but in your future projects, na programs, systems na gagawin. So we will walk through how Figma can be a powerful tool to not only visualize your ideas, but also make sure your designs are user-centered and effective. So get ready for some practical insights, interactive demonstrations, and plenty of opportunities to ask. And you may ask questions to our very lovely and very knowledgeable guest speaker who will introduce to us later. So let's dive in and start the designing now. So happy learning to everyone, and I want to take this opportunity to the ITSL, ITSL for coming up to this kind of webinar. This helped a lot of your co-students in their system designing. And also, syempre sa ating guest speaker na walang sawang palaging nagbibigay ng time sa kanyang mga kasi alumni na siya, sa kanyang mga ka-program. Okay? So thank you for always helping your co-students in this type of webinar. So thank you for your time and effort para mabigyan sila ng knowledge about the use of Figma. So that's it. So again, good afternoon and happy learning. Thank you so much, Professor Richelle Go, for your wonderful opening remarks. I'm sure our participants have gained insights and inspiration from your words, setting the tone for today's event. Now, I would request everyone to open their
Cameras for a photo op. Okay guys, so please open our cams lang po for short photo. Thank you po. Sige po, I requested the photo opportunity before tayo mag-start because para makasama pa ako sa inyong picture taking. Okay po. So, room 1, standby po. Okay, 3, 2, 1. Okay na po. Room 2, okay. Standby po for photo op. Okay, 3, 2, 1. Okay. Then for room 3, standby lang. Okay, 3, 2, 1. May naka-on cam ba, ma'am? Okay na po, ma'am go. Ay, okay. Sige po. Okay, kasi wala ko nakikita na naka-on ka. Anyway, thank you. Ayan, thank you po, ma'am. Now, we are honored to be inspired by the wisdom and vision of our very own Dean. It is my privilege to introduce someone who has continuously supported and guided us through our academic journey. Please welcome Dr. Joy S.G. Cruz to deliver a short inspirational message for all of us. Unfortunately po, Dean Joy couldn't make it today, so we sure know that her support stays still with us. So now, moving forward to the main part of our event, it's time to introduce our STEAM resource speaker. To do the honors of introducing today's speaker, please welcome ITSL President, Mr. Eman Barameda. Okay guys, so welcome po sa ating webinar. So I'm Eman Barameda, President of the BSIT Students League. So it's my pleasure to see our fellow IT students here. So before she begins, let me introduce our resource speaker for today's event. She is a IT alumna, batch 2024 of URS Binangonan, a UI UX designer, and lastly, a front-end developer at Poppleware Technology site. So let's ready and give her a warm welcome via chat or reaction. So let's welcome our resource speaker for today's event, Miss Erica Joyce Abadeos. Welcome po, Ma'am Thank you, Erica. President Eman. And once again, good afternoon, everyone. Before anything else, I would like to take this opportunity to thank the ITSL family for inviting me today as a resource speaker. It's always good to come back sa URS, to our Dean Roy S.G. Cruz and to Ma'am Richelle Go, the ITSL advisor, and as well sa ITSL officers kay President Eman Barameda, Vice President Vin Orbeta, and sa bumubuo ng buong ITSL team and ng CCS family din as well. Maraming salamat po. And gusto ko rin mag-thank you sa mga kasama nating students and guests kasi alam naman natin na Saturday ngayon, so wala sana kayong pasok and pahinga nyo sana pero still you're here with us. So maraming salamat sa pagbibigay nyo ng time and I really appreciate that. Okay, so allow me to present my screen. Ano nga ba yung pag-uusapan natin today? Share. Visible na po ba? Yung screen ko. Wait lang po, sorry. Ayan. So, ano nga bang pag-uusapan natin today? Transforming UI UX Learning Design Principles with Figma. So, we all know na ang IT industry sa ngayon ay sobrang diverse. Ibig sabihin, napakaraming opportunities na bukas sa mga IT students na kagaya natin, na ako IT student din ako dati. And naalala ko dati noong first year din ako, tinanong kami ng mga prof namin, sabi, bakit kayo nag-IT? So, I'm sure kayo rin, na-experience nyo rin yun kasi tinanong din siguro yun sa inyo sa classroom. Napakaraming sagot actually sa tanong na yun.
Pero ako personally, ang palagi kong sinasagot is dahil napakaraming opportunities na bukas once na pumasok tayo sa IT field. And actually, isa sa maraming career paths na pwedeng tahakin sa IT ay ang pagiging designer or UI UX designer. And syempre, para mas ma-explore yung UI UX designer na role, napaka-importante na meron tayong basic na knowledge sa design principles. And yun yung pag-uusapan natin today. Kumbaga, yun yung pinaka-first step. And itong webinar po natin today, hindi po ito yung full step-by-step tutorial ng paggamit ng Figma. Gagamit tayo ng Figma, yes, pero magpo-focus tayo instead kung paano natin i-apply yung design principles na matututunan natin sa design na nasa demo natin mamaya. So mamaya sa demo na part natin, meron tayong makikita sa Figma na mga existing na sample screens. Then, i-apply natin, kumbaga, ita-transform natin yon or i-improve kung paano natin ma-i-apply yung natutunan nating design principles. Okay po. So, proceed tayo. Ano nga ba yung outline ng mga pag-uusapan natin today? So, una na dyan, what is Figma? So, kanina ko pa nababanggit yung Figma, pero ano nga ba yun? So, di-discuss rin natin kung ano nga ba yung UI UX. Tapos, ano yung difference nilang dalawa. And then later on, afterwards, meron tayong mini activity. Actually, pwede kayo mag-participate dito sa comment section. Pwede mag-participate yung mga students and ganun din pati yung mga nasa room 2 and 3. Pwede rin kayo maki-participate dito. And then, magpa-proceed tayo sa design principles. Okay? So, proceed po tayo sa first part. Figma. Ano nga ba ang Figma? So, Figma is a free online design tool that helps users create, share, and test designs for websites, mobile apps, and other digital products. So, ang Figma po ay tool na ginagamit para makapag-design ng user interfaces. So, siguro, familiar kayo, di ba, sa mga website na na-access natin sa browser natin, and then mga mobile applications na naka-install sa cellphones natin. So, lahat yun, bago yun umabot sa production, dumaan muna yun sa planning phase. And kasama dun sa planning yung designing. So for example, meron tayo, kumbaga, magtatayo tayo ng bahay, for example, sabihin natin ganon. Hindi naman natin sisimulan na i-build yung bahay nang walang kaplano-plano, di po ba? Dadaan muna yan sa process ng planning and kasama dun, palaging kasama dun yung designing. Usually, ang gumagawa nun is yung architect. So, magde-design siya ng parang pinaka-blueprint na magsaserve as a guide kung ano yung magiging itsura ng bahay once na naitayo na. And then, makikipag-collaborate rin siya sa engineer. Then, once na okay na, planado na lahat, tsaka nila sisimulan yung pagtatayo ng bahay. So, ganun na ganun din po sa software development. Yung mga nagagamit natin na system, mga website, tsaka mga mobile apps sa cellphone natin, lahat po yan, bago yan ma-translate into code, dumaan po muna yan sa planning and kasama dun yung designing. And yung Figma, yun po yung nagagamit natin para makapag-design, ika nga, ng blueprint, parang blueprint na magsaserve as a guide kung ano yung magiging itsura ng isang software or product once na na-develop na. So sabi rin dito, yung designers and developers, nagko-collaborate talaga sila. They work closely together using Figma para ma-maintain yung design consistency all throughout sa software development na process. Okay po. So, what is UI UX design? Kanina pa rin natin nababanggit, pero ano nga ba yun? So, UI stands for User Interface. It is the part of a website, application, or device you interact with. So, for example, kapag nag-visit tayo ng mga website, yung mga apps na nasa cellphone natin, lahat ng nakikita natin doon na visual elements such as yung label, mga input fields, mga buttons, mga toggle, mga radio button, and so on and so forth. Lahat yun, sila yung tinatawag na user interface na nakakapag-interact tayo. UX naman, on the other hand, refers to user experience. So, anong ibig sabihin nun? From the word itself, experience. So, ito yung feeling natin. Ito yung describes how we feel kapag nakipag-interact tayo sa isang product or software. So, kasama din yung mga flow,
ng system. Tapos kasama, halimbawa, ano nangyayari kapag pinindot natin itong specific button na to? Saan ba to papunta? O kaya naman, kung ano yung impression or impact sa atin ng isang design or UI na nakita natin. Masyado ba yung spacious? Masyado bang inconsistent? Masyado bang cluttered? Medyo overwhelming ba sa mata? Or responsive yun, user-friendly? So, ganong concept siya. So, para mas madali natin matandaan, ang UI, ang pinaka-keyword nito lagi is, it refers to the look. Then kapag UX naman, it refers to the feel. So, para mas, mas ma-differentiate natin, mas maging clear sa atin yung difference nila, magkaroon tayo ng mini activity. So, madali lang yung gagawin. Merong ipa-flash dito sa PowerPoint ng mga words, then itatype nyo lang sa comment section kung UI ba yun sa tingin nyo or UX. Okay? Game na po ba tayo? Okay po, sige. Proceed tayo sa number 1, button. Ano sa palagay nyo yan? UI ba yan or UX? Ayun, very good. Tama, no? UI, nakikita ko dito. Halos lahat ng sagot is UI, so tama po. UI siya, kagaya na discuss kanina, kasi isa siyang visual element. Nakikita natin to, nakikipag-interact tayo dito. Okay, so mukhang kabisado na agad Number 2, color scheme. Ano sa palagay nyo yan? UI ba yan or UX? So, halos lahat na nakikita ko, UI rin. Okay, tingnan natin. So, tama, UI talaga siya. Bakit? Kasi, yung UI, yung color scheme, may impact siya sa visual na, kung paano siya nakikita ng user, may visual appeal siya. Nakikita natin siya sa user interface talaga. User journey, ano sa palagay niya yan? UX ba yan or UI? Okay. Tingnan natin ang mga sagot. Ayun, puro UX, no? Majority. Okay, tingnan natin. Tama. No? Bakit? Kasi ito yung step-by-step experience that users go through. Baga, dito nila ma-feel yung parang pinaka-flow nung system or application or nung whatever software they are using. Number 4, wireframing. Ano kaya to? UI or UX? Okay, tingnan natin. So far, puro UX din yung nakikita ko. So, tama po, no? UX din siya. Kasi bakit? Ito yung parang nagsasalbing skeletal na parang layout muna bago i-design into an actual user interface. Sketching out the layout and interaction patterns. Okay, so medyo related din siya sa flow. And lastly, branding. Ano sa palagay niyo to? UI or UX? Okay. Tingnan natin. Ayun. Puro UI ang sagot. So, UI nga ba yung branding? Yes po. Tamang-tama rin na. Bakit? Kasi, kapag sinabing branding, involved dito yung visual element kasama ng logo, mga kulay, mga fonts na pinili natin. So, overall, UI din talaga siya. So, nakita ko naman, malinaw sa inyo yung difference ng UI and UX. So, very good. Proceed na natin sa next part ng ating discussion, which is yung design principles. Pag sinabing design principles, ano ang ibig sabihin nito? Sabi dito, it is the fundamental guidelines that shape the creation of user interfaces to ensure they are effective, efficient, and enjoyable for users. So dito sa ating webinar today, meron tayong total of 5, although hindi lang siya limited sa 5, pero ang i-accommodate natin dahil limited din ang oras, ay 5 design principles. Yung mga primary or gamit na gamit talaga when it comes to designing. Una na dyan is yung layout. What is layout? So, the arrangement and organization of visual elements. So, nagre-refer po ito sa positioning ng mga contents. For example, sa screen, merong picture, merong text, or may buttons, gano'n. So, paano kaya yung tamang positioning ng mga yun? Paano ba natin siya mai-structure in a way na pleasing sa mata ng user na gagamit? So, sabi rin dito, ang pinaka-aim ng maayos na layout ay ang pagkakaroon ng structured visual hierarchy. Pag sinabing visual hierarchy, ito yung naka-organize yung contents depende sa level of importance nila. So, for example, makita ng user yung isang screen, alam agad niya, malinaw agad sa kanya kung alin dito yung content na una niya dapat makita.
Parang ganon siya. Ano ba yung mga principles under ng layout? So, una na dyan is yung responsiveness. So, I'm sure na familiar na rin siguro kayo sa term na to kasi parang no first year din, na-discuss din sa amin to sa web development yata na subject. So, nag-refer to sa ability ng design na makapag-adapt sa iba't ibang screen sizes, various devices. For example, yung isang website or system website pala, in-open mo sa browser mo in desktop mode, sa laptop mo or sa PC. Dapat pag in-open mo siya sa cellphone mo, ano pa rin siya, user-friendly pa rin siyang tingnan. So, doon natin matatawag na responsive yung design. Then next is yung organization. Kagaya ng na-mention din kanina, kailangan na yung pagkaka-organize ng content is logical and clear. Make important information easy to find and implement effective navigation and search functions. Kumbaga, hindi magulo sa paningin ng user kung alin yung una niyang dapat makita and kung saan siya makikipag-interact dun sa existing na UI. Then next is yung consistency. Use consistent button positioning, typography, and color schemes. Make it easy for people to grasp how to use the interfaces. So kapag consistent kasi yung layout, magiging madali para sa user na ma-familiarize yung UI. So magiging user-friendly siya overall kasi hindi mangangapa yung user. Madali niya malalaman kung ano yung dapat niyang gawin. So next is easy to find. Provide clear and accurate information. Use professional and high-quality visuals. So napaka-importante na sa pagde-design, palagi natin i-consider yung user na hindi siya magkakos ng confusion. So, okay. So proceed tayo sa next na principle. Typography. The practice of selecting and arranging typefaces to make text legible, readable, and visually appealing. So, typography nagre-refer to in other words, sa font. Sa font style, either sa font weight, kasama dyan ang font size. So, ano-ano ba yung principles under ng typography? Kasama uli dyan yung consistency. Use the same typefaces and fonts throughout a design to avoid confusion. So, halimbawa, yung font style na to, ginamit mo sa isang screen, and then sa next na screen is ibang font ulit yung ginamit mo. So, pag ganun, magiging inconsistent siya and hindi ganun ka-pleasing makita sa mata ng user, pwede mag-cause ng confusion. The next is contrast. Use different shades of color, font sizes, or weights to create visual interest and guide users' attention. So, for example, yung background color is dark. And then yung ginamit natin na font color is dark din. Sa tingin nyo ba magsa-stand out yung text? Di ba hindi? Kasi walang element of contrast. So, maganda niyan kapag dark yung background, gumamit tayo ng light na font color. Nang sa ganun, maging madali sa user na ma-read yung pinaka-text natin. The next one is the color. Medyo related din sa nauna. Choose colors that are readable and draw attention to important areas. So, napaka-importante ng color choice sa font. Kasi kailangan din natin i-consider dito na ano siya sa eyes. Kumbaga, gentle siya sa eyes. Halimbawa, gumamit tayo ng too bright na colors din. Hindi rin yung magiging user-friendly. Tapos next is white space. The use of space around text or graphics to keep the interface uncluttered. So yun nga, napaka-importante na yung design natin, hindi siya sobrang compressed or cluttered kasi nakaka-overwhelm yun sa mata ng user. The next one is accessibility. Consider font size and screen reader compatibility. So napaka-importante rin ang font size kasi baka yung font size na napili natin, napakaliit pala sa screen ng user. Baka hindi na nila mabasa or baka naman sobrang laki. Hindi na rin yung user-friendly kapag ganun. So next part is the color theory. So I'm sure familiar na rin siguro yung iba sa inyo dito. Kasi napapag-aralan din siya. I think nung first year and as well nung high school. So in UI UX design, color theory principles involve using the color wheel to strategically select color combinations. So merong iba't ibang classification under ng color theory, yung complementary colors, split complementary colors, monochromatic colors, triadic colors, tetradic colors, and color warmth. Hindi natin to iisa-isahin lahat, pero mag-discuss tayo ng ilan. For example, itong complementary colors. Pag sinabing complementary ang kulay,
magka-direct na magka-opposite sila sa color wheel. So, for example, itong red, tingin niya, ano yung ka-direct opposite niya sa color wheel? Pwede kayo mag-chat dito sa comments. So, ito yung color red natin. Yes po. No, very good, si Sebastian. So, ang ka-complementary ng color red is green. And next natin na i-discuss siguro itong monochromatic. Pag sinabing monochromatic, gagamit ka lang ng isang hue all throughout sa design mo, pero iba't ibang shades siya. Pwede siyang iba't ibang shades. For example, napili kong gamitin itong shade, hue ng violet. So, violet lang lahat ng kulay na gagamitin ko, pero pwedeng light na violet sa ibang parts, and sa ibang parts naman dark na violet. Basta isang hue lang sila. Iba't ibang shades lang. Okay? So, proceed natin sa next part ng ating design principle. Ang color yun pala. In application muna sa UI design ng color theory. For example, nag-design tayo ng action buttons. Napaka-importante na gagamit ng contrasting colors to highlight yung kung alin yung i-interact ng user. So, for example, may nilagay tayong button. Kailangan na sa choice of colors pala natin, pwede natin ma-engage yung user na malaman niya kaagad na, ay, itong button na to yung pipindutin ko pagdating sa screen na to. Something like that. And then yung visual hierarchy, nag-apply rin siya dito. Yung color to guide the user's attention to important information such as headings or key features using darker or more saturated colors. So for example, meron tayong gustong i-highlight na information dun sa ating design, pwede natin gamitan yon ng ibang color nang sa ganun mas ma-highlight siya or mas mag-stand out than the rest. Then next is brand consistency. Choose a consistent color palette that aligns with your brand identity and values. So let's say for example, yung color scheme ng dinedesign natin. Halimbawa, let's say for a company. Ang color scheme nila is blue, orange, and white. So, dapat mag-reflect yun sa choice of colors natin. And dapat i-maintain natin yan all throughout sa design. Ang sa ganun, ma-achieve natin yung brand consistency. Ang next part ng ating design principles is yung spacing. Spacing theory refers to the intentional use of empty areas between elements on a screen. So, anong pinaka-goal nito? Para magkaroon ng clear na visual hierarchy. How do we apply that sa UI designing? Andiyan uli yung consistency. So, importante na gumamit ng consistent spacing across sa design natin para ma-maintain yung visual harmony and order. Kasi kapag walang enough na space, yung mga content or elements na ginamit natin sa design, magiging cluttered sila, and yun nga, mag-lead yun sa experience ng user na pwedeng overwhelming. And then next is padding and margin. Later on, madidiscuss natin tong part na to sa actual demo. So, bakit importante yung padding and margin? Used to control spacing appropriately, visual weight, consider the visual weight of elements when spacing them. So, usually, kapag mas malaking elements, mas kailangan nila ng more space around them para mas maging balanced tignan. Tapos, yung Gestalt principle, ang ibig sabihin po nito is yung pag-group ng mga related elements together. So, for example, sa isang screen, kapag may mga input fields doon, tapos related sila sa isa't isa, pwede silang i-group ng mas close sa each other since same na element sila para mas organized siya tignan sa mata ng user. Later on sa actual demo, makikita rin natin yung application neto. And then yung lastly, yung ikalimang principle is user-centered. So ano ibig sabihin nito? Prioritizes the needs and wants of the user at every stage of the design. So napaka-importante na as designers, na kailangan meron tayong regular na communication sa users kasi nang sa ganun, may identify natin along the process of designing kung meron bang mga issues or kung nami-meet ba natin yung needs nila. Kasi hindi porket designer tayo, ibig sabihin yung design natin is final na. Baga, kailangan from time to time, kinukuha natin yung feedback ng users para ma-identify natin kung may issues ba or meron bang changes na kailangan gawin para mas ma-meet yung
intended goals ng ating users. So, ano-anong principles yung under nito? Una na dyan yung target users. So, importante na identify natin yung target users natin para mas maging clear sa atin kung ano ba yung needs nila. Then, next is yung empathy. Putting yourself in the user's shoes to truly grasp their perspective. So, for example, let's say na nagde-design tayo ng app para sa, na ang target users ay mga bata. Halimbawa, kids learning app or something like that. Tapos, maganda na i-visualize natin sa sarili natin na kung sa mata ba ng mga bata, ito bang dinesign ko na UI or interface na to ay nakakapag-encourage ba na ma-engage yung mata nila? Baga, mas interactive ba to sa paningin nila? Namimit ba nito yung needs ng target users na yun? And next is involvement. Actively involving users throughout the design process. So yun nga, napaka-importante ng consistent na communication all throughout sa design process kasi ang instances kasi na kapag halimbawa lack of communication sa pagitan ng designer and user, hindi nalaman yung feedback maaga pa, possible na natapos na yung lahat ng design, then after nun, tsaka lang malalaman na, ay, hindi pala nito na-meet yung needs ng users. Meron palang mga issues. So, maganda, from time to time, makakuha ng feedback mula sa users kung ano ba yung tingin nila dun sa design. Okay? So, ito na yung mga design principle. I guess, pwede na tayo mag-proceed sa actual na demo. So, makikita nyo dito sa ating screen, meron tayo dito mga sample na UI na kung saan, let's say na hindi pa nila na i-apply totally yung design principles na diniscuss natin. Unahin natin itong sign-in screen. Ano masasabi niyo dito sa screen mo to? Sige nga, comment kayo dito sa comment section. Yung observation niya lang. Ano masasabi niyo sa placement siguro ng blend? Tama, no? Medyo plain siya tingnan. Then pwede rin natin mai-comment dito siguro yung spacing and yung padding, hindi rin siya consistent. And then yung contrast, hindi rin siguro siya na-i-apply. So, i-design natin to. Okay? So, hindi ko i-discuss ng full step-by-step yung sa Figma. I will try to discuss this as simple as possible. So, in Figma, kapag mag-create tayo ng design or ng bagong screen, pipindutin natin tong frame. Pwede nyo i-resize yan however you wish. Yes, tama-tama yung spacing ng input field. Pwede nyo i-design to however kung anong size ng need nyo. Pero ako, pwede rin namang gumamit ng naka-predefined na size na. Bawa yan, iPhone 16 na screen. Okay. So, actually, pwede naman na to designin as it is kasi frame naman na siya. Pero ako, I prefer na gamitan siya ng auto layout. Auto layout, pwede nyo pindutin sa keyboard nyo yung Shift-A or pwede rin dito, add auto layout. Select nyo yung screen. Yan, select. Kung papansin nyo dito sa layers, nakaselect siya. Naka-highlight. So, once na ganyan, nakaselect na, lagay nyo add auto layout. Napansin nyo, nagbago yung icon dito sa gilid. Kapag kasi normal na frame lang, ganito yung issue niya, parang naka-sharp na symbol, pero pag auto layout, ganyan. So, bakit? Bakit kaya, anong kaibahan nun? So, mapapansin nyo kanina, kapag normal na screen lang, wait lang, pakita natin ulit. Ito yung normal na frame lang. Layout na yung nakalagay dito, lang additional na settings whatsoever for auto layout. Pero sa auto layout, meron ng ganito na lumabas. So, para saan po ba ito? Ang part na to? Ang auto layout in other terms, kapag halimbawa sa, let's say, sa CSS pala. Ang ibig sabihin nito is nakaharap yung content ng naka-flex. Naka-flex siya. So, ibig sabihin, once na nag-design tayo, mas madali siya gawing responsive. So, paano ba natin gagawin yan? So, sige. I-demonstrate natin. So, i-redesign natin itong screen na to, yung login. Meron ako mga assets na pin-repair. Like, siguro lagay tayo ng logo. Yan, insert natin. So, ito is, papansin niyo, naka-component siya. And para maging responsive siya, i-wrap natin siya. Gagawin natin siyang parang naka-flex. So, i-auto layout ko rin siya. And pansin niyo, naka-frame na.
Then, lagay natin dito. Ayan. Before that pala, sorry. Ito palang screen natin. Kung papansin nyo dito, I forgot kanina, may padding, diba? Na-discuss natin kanina. So, ang kagandahan kapag naka-auto layout, pwede na natin iset dito yung padding sa umpisa pa lang. So, for example, gusto ko siya lagyan ng padding 20 sa width, sa taas. Then, vertical padding. Ito naman yung horizontal padding. So, yan, nakaset na yan dyan. Then, pwede na natin ilagay yung ating elements. Then, papansinin nyo dito sa resizing, merong options dito sa width and sa height. May tatlo dito. Fixed width. Ibig sabihin, pag fixed width from the word itself, tayo magsaset kung ano yung exact na width size niya. Meron ding hug contents, ibig sabihin, i-compress niya yan. Excuse me. Then, meron ding fill container. Pag fill container, ano kayang kaibahan nun? Pag sinabing fill container, mag-e-expand siya or mag-a-adjust siya depende sa screen size. So, kung napansin nyo kanina, diba? Naka-fix lang yan. Ay, nung naka-hug yan. Dito lang yung ano niya, pinaka-frame niya, yung blue. Pero pag naka-fill container, mag-extend siya sa buong screen. So, pwede rin natin dito sa alignment, i-adjust kung ano ba yung positioning niya. So, dito naka-ano siya, diba? Naka-align left. Pwede natin siya i-align center. Ayan. So, papansin natin, naka-align ano na yung ating logo. Then, next natin, try natin maglagay ng input fields. So, sa input fields, pwede kayong gumawa ng sarili. Actually, pwede to gawing component na reusable. So, pakita ko sa inyo. Pwede natin to i-direct sa screen, pero para mapakita yung step by step, papakita ko kung paano. So, let's say na ang width niya is 360. And ang height niya, gawin natin 50 lang. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng transparent na background. And yung stroke, lagyan natin ng... So, meron na rin akong color, naka-predefine na colors. Para magawa yung ganito, so for example, gusto ko siya lagyan ng dark stroke color. Pero, halimbawa, gusto natin ibang kulay. Pakita natin paano mag-create ng dito tayo sa stroke. So, sa custom, kapag gusto niyo magkaroon na ng, nakasave na yung mga kulay, di niyo kailangan i-select dito sa hex, sa color picker, for every time na gagamitin nyo, ang gagawin natin is, wait lang. Halimbawa, ganyan. Pupindutin natin to sa, nakita nyo tong symbol na to. Katabi siya ng plus. So, pindutin natin yan. Then, library. Pindutin natin tong add. Yan. Then, makikita natin dito, halimbawa, new border, ay stroke color. Yan, kung nakita nyo, nakasave na yan dyan. So, every time na gusto nyo gamitin yung kulay na yun, pwede nyo na lang siya iselect. Pero for this input field, gusto ko siyang gamitan ng dark stroke color. Ay, sorry. Ano pala to? Ito palang stroke yung saselect natin. Yan. Nalagyan natin siya ng corner radius. Kumbaga, magiging rounded yung radius niya. Lagyan natin ng, let's say, mga 10. Yan. Tapos, para mas malinaw, para mas makita nyo, lagyan mo natin ng white na background. Yan, ganyan itsura niya. And then, lagay tayo ng username na text para magaya natin yun dito. Okay. So, let's say gusto ko siya gawing 15 ang font size. And then, ang kanyang font weight is semi-bold. Tapos, ang kanyang kulay ay, let's say, itong font default natin. Ayan. Lagay natin dyan. And then, ilagay tayo ng icon para sa user. So, gamitin natin ito. Third instance natin, masyadong malaki. Gawin natin siya. Natin pasakto na ito. I think okay naman siya. Then, ang fill natin, gamitin natin yung font default din. Ay, sorry. Stroke pala.
Yung stroke natin, gamitin natin yung font default. Ayan. And wait lang. So, fill. Select natin yung element. Font default. Yan. Para magkakulay sila ng text color dito. Then, align natin sila ng ganyan. Pero, para magawa siyang responsive, i-wrap ko rin siya into auto layout. Bawat element na nandito. Yan. So, naka-select na. Naka-auto layout na yung ating icon and yung ating text. Then, select natin sila. Mapapansin niyo, naka-frame sila. Naka-select dito sa layers natin. And then, isama natin dito sa rectangle. So, Shift-A. Yan, naka-auto layout sila together. Kung papansin nyo, naging isang element na sila. Kumbaga, halimbawa, i-center align ko yan. Yan, nag-a-adjust siya ng kusa. Yan. So, i-keep lang natin na naka-align left. So, ngayon, pwede na natin ito ilagay sa ating screen. And then, kung papansin nyo, hindi pantay yan. Naka-ano siya eh. Baga, mas sobra siya dito. So, paano natin ito papantayin? Ang gagawin natin, fill container. Yan. Nakita nyo, nagpantay siya ng, nagkusa siya magpantay. And then, pwede natin i-center, pero hindi. Keep natin align left. Okay, so meron na tayong responsive na user input. Kung papansin nyo sa layers natin, dalawa yung element natin. Ito yan, yung logo. Tapos yung ating user input. Naka-auto layout, naka-group sila kasi together. Tapos, discuss ko rin pala yun sa gap. Although mamaya mas makikita natin. Itong gap, ibig sabihin nito, yung pagitan sa yung space sa pagitan nitong dalawang elements. So, sa pagitan nitong image and sa pagitan nitong ating user input. So, halimbawa, tinaasan ko yan, mas lalayo sila sa isa't isa. So, keep muna natin into 10, tapos tsaka natin i-adjust later siguro. Okay. Wait lang, may kulang pala tayo. Itong ating sign in. Dagdag natin. Sign in. Let's say na gusto ko siya gawing gawin natin siyang 30 kasi mas malaki, and then yun natin bold, and then yung fill niya, yung color niya, gawin natin ayan, tapos gagawin ko rin siyang auto layout para responsive, then ilagay natin here, ayan. So papansinin nyo, tatlong element na yung nasa screen natin, yung logo, yung ating sign in na text, and then yung ating input field. So, paano natin to gawin uli natin itong flexible fill container para nakagitna siya. Kapag itong height, ginawa natin fill container, papansin nyo, i-occupy niya yung buong gitna. Pero, para mas maayos tignan, keep natin siya as hug sa height. Tapos, pwede natin i-replicate na lang to. Yan, para sa password, kasi same lang din naman. Password. Okay. And then, meron tayong icon dito. Bibili natin icon per password. Ito na lang siguro lang. So, pwede natin itong, wait lang, sorry. Pwede na lang natin itong i-paste to replace here. Ayan. Then, palitan natin mga size para pantay sila. Tapos, ang kulay niya is, igaya natin sa font default. Ayan. So, kung titingnan natin ilang elements na meron sa screen natin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, yan. Apat. Apat na siya. Next natin gagayahin is itong button. So, pwede rin tayo mag-design. Halimbawa, gusto niyo mag-create ng sarili niyang button, pwede kayo magawa ng ganyan na rectangle, then i-modify lang natin. Halimbawa, let's say 360 rin yung width, and then 50 yung height. Tapos yung kulay, gayahin natin itong na dito. Tapos lagyan natin ng border radius na 10, and then lagay tayo ng text na login.
Ito, let's say, gusto ko siyang gawin 20 para mas bigger. Tapos, yun natin black. Okay. So, kung mapapansin nyo dito, medyo hindi nagsistand out yung text kasi medyo dark yung background color. Parang sa paningin ko, wala siyang element of contrast. So, ang gagawin ko dito, I think, gagawin ko siyang white para mas nagsistand out yung login na text. So, again, gagawin ko tong auto layout. Then, isasama ko siya dito sa rectangle. So, meron na tayong button. Pwede natin ito gawin. Pwede natin siya. Lagay natin na dito. Tapos, again, adjust natin para flex sila. Fill container. Ayan. Tapos, ayan, para nakagitna talaga. Okay, so, meron na tayong login button. Ang next natin is itong forgot password. Lagay tayo ng text. Forgot password. Let's see, gusto ko itong gawing naka-semi-bold lang. Tapos, liitan natin mga 15. And yung gusto kong font color niya is kaya ko lang din sa font default. Tapos, gagawin ko na siyang auto layout. Nalagay natin. So, di siya nakagitna, diba? So, paano natin siya igigitna? So, again, select natin yung naka-auto layout na element. Punta tayo dito sa resizing. Gawin natin fill container. So, automatically, i-align niya yung sarili niya na nakagitna. Depende sa screen size. So, meron na tayong forgot password. And then, ang next natin, itong sign in with. Paano natin gagawin yan? Meron siyang line, kung papansinin natin. Ginagawa ko dito sa labas ng screen para makita natin step by step kung paano tayo pwede gumawa ng sarili nating mga assets. So, for example, yan, gusto ko ng line na ganyan. Lagay lang ako. Tapos, sign in with. Okay. So, itong line na to, i-replicate ko na lang. Nari ganyan sila. Yan. Tapos, ito ay gagawin kong kulay ng font default natin para consistent yung kulay. And then, ito is, siguro okay na yun, naka-50 na font size. Itong stroke pala ay dapat na nakaganon din, font default. So, gagawin ko silang, individual gagawin ko silang naka-auto layout na elements. Then, select natin sila together. Then, natin isang content, then lagay natin dito. Pero, paano yan? Kung mapapansin nyo, ano siya, baga, hindi siya nag-extend sa screen. So, ang gagawin natin, select natin yung individual na frame para sa line na to. Gawin natin siyang fill container. Fill container. Ito. Sorry. Dapat yung mismo. Try natin. Note lang na mali ata ako na na-select. So, natin. Ayun. Kailangan yung buong kailangan itong silang tatlo. Kasi ito yung line, ito yung sign in with. Tapos, itong buong frame nila. Kailangan naka-fill container. Automatically, i-align na niya yung sarili niya. So, tingnan natin kung nag-auto-address siya. Ayun, mapapansin niyo nag-auto-address yung content. Itong line din. Depende sa size ng screen natin. So, ibalik natin siya sa dati. Ang kulang natin is itong logo ng Google and Facebook. So, let's see. Kunin natin dito. Insert instance. And then, kunin din natin ito. So, parang masyado silang malaki. I-try natin gawin na 50 by 50 lang. Natin. Parang okay naman na yun. So, gawin din natin dito. Sa kulay, gusto ko silang bigyan ng white background na lang siguro. Tapos, gusto kong igaya yung kulay black dito. Tapos, gusto ko silang lagyan ng stroke na
kakulay rin nito, violet na button. Ay, wait lang, mali. Ito palang stroke mo mismo. Ang stroke mo mismo element natin. Yan, lagyan natin. Yan. And gawin din natin dito. Lagyan natin ng white background and then gawin natin violet. Tapos, lagyan natin ng stroke na kakulay nun. Okay. Then, gagawin ko silang auto-layout pareha. I-auto-layout natin sila pareha. Then, i-drag na natin sila dito. Kaso, kung papansin nyo, dapat naka-ano sila. Wait lang, nagkaroon pa ng stroke to. Tanggalin natin yung saan yung stroke nitong Google. Ito. Yan, tanggalin natin. Para bilog lang siya. So, ang gagawin natin, i-group natin silang dalawa into auto-layout. Then, yung direction, kung papansin nyo dito, set natin na ganyan. Yan. Naka-ano kasi siya kanina, naka-vertical layout. So, gawin natin horizontal layout. So, automatically, pag pinanat natin yan, magiging tabi sila. And then, i-adjust natin yung positioning. Gawin muna natin silang naka-fill. Yan. Then, automatically, gigit natin yan silang dalawa. Pero kung papansin nyo, masyadong compressed, di ba? Parang magkakatabi masyado. Wait lang, liitan din natin pala itong parang masyado siyang malaki. Gawin natin gawin 65. And then, ito, let's say na 150 lang. Sorry. Pero, wait lang, pakita ko muna sa inyo yung use ng gap. Tingnan natin kung magiging okay naman siya tignan. So, papansinin nyo, pag hinover ko dito sa gap, lumalabas yung parang pink na spacing sa screen. Ano ko kung visible sa ano. So, yun, nakikita nyo. So, yan yung pagitan or space sa bawat element. So, pag dinagdagan ko to, automatic, lalayo sila from each other. So, naka-10 to by default. Then, kung mapapansin nyo, paano kung gusto ko na magkalapit lang tong dalawang input fields na to? Yung kagaya ng sabi kanina yung gestalt na principle. Kasi same, sila kumbaga related elements sila eh. So, pag kasi na-adjust natin yung gap ng screen, lalayo sila kasi magka-different elements sila. So, para magawa yun, pwede tayo gumamit ng nested na auto-layout. Sabi nested. So, dalawang auto-layout. I-shift A natin sila. And that way, pwede natin i-adjust yung gap nila ng independently. Nang hindi nadadamay yung iba sa screen. So, halimbawa, ito. Lapit ko sila yun. Pansin nyo, nag-adjust sila. Pero hindi nadadamay yung nasa taas. So, gawin natin ganyan. Group natin together and itong ating logo tsaka sign in. I think pwede silang magpa-group. Tapos bawasan natin into 0 para mas malapit. And then itong login and yung forgot password natin. Similar element din sila is shift A natin and then mas paglapitin natin. Ayun. Mas magkadikit na. Tapos, itong sign in with and itong ating logos. Related elements din sila. So, pag tinesting natin ito, lagyan ng gap. Ayun. Yung magkaka-group, di na sila naghihiwalay. Na sila. Closely related na sila. Hindi sila naapektuhan nung adjustment. Wait lang. Ito try natin. Medyo mas malayo siguro. Ayan. So, yan yung itsura. Although, simple design lang naman to. Simple sample lang ng implementation ng mga tinakal natin kanina. So, tingnan natin kung anong itsura kapag Yan. So, makikita natin ganyan yung itsura niya kapag sa mobile screen.
So, kung i-compare natin dito, mas nagkaroon na ito ng padding and mas consistent na yung spacing ng elements. At saka, meron din siyang element of contrast. And, okay po. So, i-proceed natin dito sa next na sample screen. Sign up screen ng isang app. So, try natin i-modify ng simple. Okay, so i-auto layout ulit natin. Shift A, then sa kulay, try natin siyang gawin ganyan din. Pero try natin lagyan ng gradient. So, para maging gradient, diba solid color siya sa umpisa? Diba ganyan? Punta tayo sa fill, and then, saselect natin ito. Nandito tayo ngayon, select natin itong katabi. Yan. So, automatic, lalabas yung pang-adjust ng gradient. So, try natin i-gradient ng ganitong direction. Okay. Then, ilagay natin yung so, bilhin natin itong auto layout. Ito lang, lagyan natin. Ano ba ito? Lagyan natin ng 20 na padding din. Lagyan natin to. Tapos, kagaya ng yung natin kanina, fill content. Tapos, center align natin. Tapos, gayahin natin to. Pero, mas ayusin siguro natin yung pagkaka-group and spacing nila. Siguro, like natin. Welcome to. Gusto mo siya gawin yan natin label. Yan natin bold. Okay, so nakaganyan. Lagyan natin dito. Tapos, ulit tayo ng text na snows, and then gawin natin ito. Black, ang font weight. Tapos, siguro dahil ito yung name ng app, try natin na i-adjust yung kulay para mas mag-stand out siya. Then, gawin natin auto layout. Then, na natin ilagay dito ulit. Tapos, i-group natin sila together into auto layout. Tapos, i-adjust natin yung positioning. Then, tanggalan natin ng gap. Yes, pwede pa itong bawasan yan para mas nabasala. Then, pwede natin i-center. Fill container. Naka-cancel. Then, pwede tayo, ilagay natin yung your sleep tracker button. Your sleep tracker button. Let's say, nagawin natin itong smaller. Tapos, natin semi-bold lang. Tapos, gawin natin siyang ito layout. And then, gawin natin center na siya. Tapos, pwede natin i-group together itong dalawa. Isang isang element na sila. Tapos pwede natin bawasan yung gap para mas magka. Ayan. Tapos, ang kulang natin is itong button. So, create tayo. Let's say nakakait ulit kayo ng sarili ng button. So, let's say ang size na to is 60 ang width and 60 ang height. Tapos, lagyan natin ng color para transparent siya. Tapos, lagyan natin siya ng stroke na red. Na white, sorry. Tapos, lagyan natin siya ng corner radius na 10. Okay. Then, lagyan natin ng text na create an account.
natin account, tapos gawin natin code. Lagay natin dito. Protecting. Second lang ho. Sorry. Yan. Hindi natin siya auto layout. And then, Shift A. And pwede na natin siya ilagay dito. Then, gawin ulit natin fill container. So, yan, nakikita natin. Pwede na lang natin transparent. Yan. So, meron tayong button. Tapos, yung spacing nila, pwede natin adjust yung gap. Try natin. Ang gagawin natin, hub content. Fill container. Adjust natin yung spacing nila. Pero masyadong nagiging malayo yung button kung papansin nila. So, ang gawin natin, maganda ito, ma-occupy niya yung majority ng screen. So, yan, gawin natin ganyan. And then, yung gap, pwede na natin bawasan. Let's say, mga 10 lang. Okay, so then, so, in that way, is magiging malinaw sa user kung ano yung app na nagsisign up siya or nag-create ng account. Then, nakagroup together din yung mga elements na similar to each other. So, itry natin next i-redesign itong ating dashboard. Ano mapapansin nyo dito sa dashboard natin this time? Pwede kayo mag-comment sa chat box natin. Paano maglagay ng asset galing sa computer like icon and images? Okay po. Sige, sorry. So, for example, yung ginawa ko, di ba na siya dito, naka-predefine na. For example, image. Let's say, same na image din naman siya. Pero naka-photo lang yan pag tinignan niya. Diba, image lang siya dyan. Ang gagawin natin, i-select natin yung element, then right-click, create component. Yan. So, pag naging component siya, mapapansin nyo, ganyan na yung itsura niya. Tapos, kapag naging component na siya, madadagdag siya rito. So, pangalanan natin, new asset. So, hanapin natin kung nadagdag. Ito na siya, yun yung asset. So, anytime, pwede na natin siya ma-call sa ating design file. So, ayun po. Ganun po siya ginagawa. I-design natin next ng mabilis itong ating dashboard. Ano yung comments? Ano mapapansin nyo dito sa dashboard na screen natin? Ano kayang ways para mas na-improve siya? Kaya scattered po yung color scheme. Yes po, no? Tama. Isa po yan sa napansin ko rin. So, hindi siya naka-layout ng organized din. Tapos, yung color scheme niya is medyo, hindi rin siya, dito. Hindi niya susunod yung tamang branding. So, try natin design. So, again, mabilis. Shift A, auto layout. So, meron akong na predefine na dito na assets para mas mabilis natin ma-design kasi medyo kulang din tayo sa oras. So, lagyan natin ng padding na 20. Okay. Then yung dashboard. Wait lang. Ito muna Hello Scarlett. Sige, try natin i-replicate. Hello Scarlett. Tayo natin, 20, tapos anong kulay niya?
default, try natin ganyan, tapos i-out natin. And drag. Actually, pwede nyo gawin direkta sa screen yung paglalagay ng mga ganong elements. Pinakita lang natin ng naka-outside para makita natin step by step kung paano magagawa na naka-auto layout yung isang element. And pwede nyo rin gawin na sariling component nyo yan. Tapos, yun na yung text natin. So, ang gawin natin siyang fill container, pero huwag natin siya i-center. I-ano lang natin siya, i-align left. Tapos, meron ako dito nagawa na, wait lang, na-save ba natin yun? Parang wala siya dito. Okay, so actually, I think dito sa page 2 natin. Ayan. Ito siya. So, kung papansin natin, na-imagine ko siya na i-rearrange sa ganitong way. So, sa halip na nakascatter dito na malaki yung dashboard, ay yung available balance, tapos nandito, tigitigisan na buttons pa or menus, yung maliliit na pwedeng pagsamahin na lang sana sa isang element. Ganito ko siya naisip i-organize para mas maayos yung layout. And then, kung i-translate natin sa actual na design, ganito yung maging itsura niya. So, i-compare natin side by side. Ayan. So, mas naging organized na siya tingnan, I think. Tapos, itong wallet, top-up page, saka payments na menus, na nag-isa na lang siya dito sa isang component. Na nandito na yung mga pwedeng nakagroup na siya, kumbaga. Para yung user, once na makita niya, alam na niya agad kung ano yung, alam niya saan hahanapin yung mga gusto niyang services na i-interact with. Tapos yung expenses this month, nalagay natin dito. Then, dahil may space pa na extra sa ibaba, makapaglagay pa tayo dito ng others, ng additional na elements pa para mas, kumbaga, intact siya tignan kahit na maraming laman. Okay. So, ayan. So far, yun yung may apply natin. Although, ito yung pinaka-basic pa na way na ma-implement yun, pero ito yung isa sa best way para masimulan yung na mas nakita natin kung paano in-apply. So, yan. Nakita natin. Compare ulit natin side by side. Ito yung ginawa natin sa sign in, then sa sign out, and then sa dashboard. Okay po. So, that's all for the demonstration, I think. So, in summary, natutunan natin kung ano yung Figma. So, Figma is a tool na nagagamit for UI UX design. Tapos, pwede rin dito mag-prototype, collaborate, integration. Tapos, mas streamlined yung development kasi nga mas organized na siya. Then, UI UX, lagi natin tatandaan ang keyword for UI is the look and UX is the feel. Then, yung principles na natakal natin na 5, sila yung pinakagamit na gamit talaga sa designing. Napaka-importante na may apply para ma-maintain natin na user-friendly yung mga user interfaces na gagawin natin. So, that is all. Thank you for listening. Thank you for being here. Okay po. Ayan, thank you po. Thank you so much po for your insights and enlightening examples, Miss Erica Joyce Avideos. Now, the floor is finally open, and it is your chance to give insights or ask some questions to our resource speaker. Pag may tanong po guys, pwede po mag-type sa message box po.
may tanong po dito sa comment box. Ate, mahirap daw po ba gamitin yung Figma when creating a design? What a good question. Actually, nung una ko rin na encounter yung Figma, nung first time na may-introduce sa akin, yan din yung naisip ko. Pero, very, naman siya, user-friendly gamitin. I think once na, lalo na when you're into design talaga, and papanahonan lang din talaga na i-self-learn or aralin kahit sa free time nyo. Actually, ako natutunan ko lang din nung una kapag nanonood ako ng mga YouTube tutorials, ganun. So, inaratan ko lang din yan. Actually, madali siya matutunan basta lang siguro paglaanan ng time, and then kapag genuinely interested naman na matutunan yung tool na yun. And once na matutunan siya, worth it naman kasi very helpful na tool yun, lalo na pagdating niya ng third year sa capstone project. Mas maganda talaga na magamit niyo yung Figma sa, I think, sa pre-oral defense din, at saka sa overall sa designing ng system na gagawin niyo. Ayun po. Thank you po. As ate, may tanong po sila sa room 2 daw po. Ang sabi po ni Mark Vincent Yudwano, "Hello ma'am, tumayo kasi ako kanina, hindi ko nakita if ni-show mo po kung paano gawin yung parang branding colors." Ayun sa branding colors, ang nangyari dito sa ating sample design, maintain, kung mapapansin nyo dito sa login na screen na nire-design natin kanina, yung kulay ng button doon is naka-adapt siya base dun sa color nung nilagay natin na sample logo. So, in that way, hindi tayo gumamit ng ibang kulay sa button, kaya na-maintain natin yung branding. Kumbaga, unified pa rin yung color scheme, nasunod natin siya. Ayun po. Ay. Ate, meron pa pong isang tanong dito sa room. Okay po. Available daw po ba yung Figma sa iba't ibang devices? Yung Figma, opo, pero halimbawa, ako na-try ko personally sa mobile, pero I think makakapag-view lang. Halimbawa, may design file na, tapos i-send yung link, ganun. Mag-view nyo siya sa mobile, pero I think parang, di ko pa na-try, although di ko alam kung possible talaga, pero kung possible, baka mahirap na mag-design talaga pag sa cellphone. Pinaka-ideal siguro siya sa laptop, sa desktop. Yung Figma naman, siya, pwede siya i-download as desktop application, pero accessible rin siya sa browser. So, gagawin nyo, pwede nyo siya i-access, search nyo lang sa browser nyo, and then mag-login kayo, then doon pwede na kayo makaka-create ng design files. Thank you po. Ate, another question po from comment section kay Serge po. Need daw po ba magbayad sa Figma? Ang Figma, meron siyang free na version. Yung ginamit ko kanina, actually free na version lang yun. Meron din siyang paid na version, yung tinatawag na dev mode. Pag nagbayad, ibig sabihin, yung design na ginawa, halimbawa naka-auto layout yun, mag-auto translate na siya into code kapag paid version. Pero kung halimbawa magde-design lang, like prototyping, yan yung ginawa natin kanina, free lang siya. Pwede siya magamit ng free. Yung paid version, siguro, mas lang siya, mas madali, lalo kung ita-translate na siya into code, kasi na siya, naka-CSS na. Ayun po. Ito naman po ate. Sabi po ni Jose Tiani, good afternoon po. About po dun sa gagawa ng component into asset. Need po ba dapat transparent lagi yung image na idadagdag? Mas maganda po kung transparent. Yung ginawa kong sample na logo kanina, actually hindi siya naka-transparent, pero naka-white background siya, since white background lang din naman yung screen natin. Pero much better na kapag maggagawa kayo ng assets, mag-upload kayo, gagawin yung component, much better na PNG, para sure talaga lagi na wala siyang background na kasama. Ayun po. Tas ate, ito naman po. From Lito Belandria po. Nakasubok na po ba ng design na mag-convert into HTML, CSS, or JS using plugins daw po? May mga naririnig ako na ganyan, na may mga gumagawa talaga niyan. Pero ako personally, ang nagawa ko pa lang is nag-design ako ng
kagaya nung sa kanina, and then tinranslate ko na lang ng kusa sa, mag-isa sa code. Pero pag naka-dev mode, ayun, pwede nyo i-copy na lang yung code na nandun. Pero yung sa plugins, personally hindi ko pa rin na-try, pero I heard na, yeah, possible siya. Opo. Thank you po, ma'am. Next question po, galing kay Cyrix. Ma'am, sa process niyo po, gumagawa po ba kayo on the spot or nagko-conceptualize po muna kayo with other advisors or clients? If so, kailangan po ba mag-prototype muna? Okay po. So, ako, personally dati kasi, kapag mag-isa lang ako, usually, dinadesign ko na, lalo kung small na project lang naman. Pero may times din na minsan, ginagawan ko muna ng prototype pag mas malinaw, lalo kapag mas marami yung flow ng gagawin na design. Tapos, kapag siguro company setting or isang group kayo, for example, sa Capstone, much better na mag-conceptualize muna bago, pag-usapan nyo muna kung ano yung initial na plan and ano yung mga need gawin bago nyo simulan yung actual na designing. And yun, mas maganda nga rin na i-prototype muna siya. Opo. Pero ang most commonly, ang pinakatama talaga na muna, kino-conceptualize talaga muna. Opo. Thank you. Yes, ma'am, another question po kay Jervin B. Praxedes po. Paano daw po ma-export yung ginawang design pag natapos na po? Dun po sa Figma na UI, mapapansin nyo po dun sa baba. Wait lang. Naka-present po ba ako? Ay, hindi pala. Sorry. Nasend ko po yung screen ko. Ayan po. So, kung papansinin natin, ito, pag sinilak natin yung screen, meron ditong export. Pindutin natin yan. Then, makakapili tayo kung paanong format natin gusto i-save. Tapos, pwede naman PNG. Then, masaselect nyo rin dito. Pwede na siya i-customize dyan. Tapos, export lang natin. Tapos, magda-download. Pwede na siya ma-save sa nyo, sa local. So, magagamit nyo to, I think, kapag, halimbawa, sa Capstone project, ganun. Tapos, kailangan nyo i-document yung itsura mismo ng screens. Pwede nyo i-export sila. Ma'am, may question pa po. Galing po sa room 2. Ma'am, malaki po ba ang sahod kapag UI, UX designer ka? I think, depende. Depende siguro kasi maraming factors dyan. Depende sa company siguro. Tapos kapag freelancer ka naman, depende rin kasi depende sa dami ng clients mo. So, pero naman siya? Let's say na decent paying na job naman siya. And lalo kapag na-enjoy mo talaga yung ginagawa mo, mas satisfying. So, halimbawa, you're into designing talaga, into creativity. Ayun. Ma'am, another question po. Galing po ulit kay Cyrix. Ma'am, another question po. System-friendly po ba ang Figma? Ano po kaya yung required specs para po ma-run siya ng smooth? Yung Figma, siya? I think friendly naman siya kahit na... Kasi personally, itong laptop na gamit ko, hindi naman din siya ganun ka-high-end ng specs. Pero nararan naman siya smoothly. Naman siya, optimize. Yeah, I think kayang-kaya naman yun. Ma'am, another question po galing kay Angel Janine. Ma'am, is there any limitations ang Figma compared sa ibang design tools? Ako personally, sa UI UX na design, ang pinakagamit na gamit ko talaga ever since nung nag-aaral is yung Figma. So, di ko pa rin na-explore masyado yung iba. So, hindi ako makagawa ng, di ko pa sila, magiging unfair ko, i-compare ko siguro. Pero, limitations ng Figma, ayun, siguro kapag free version, nalilimitahan tayo kasi hindi mo ma-access yung dev mode. Kumbaga, kung gusto mo siya i-translate into code, kailangan mo siya gawin manually. Ayun po. So, I think wala na pong question. Okay po. Thank you so
Thank you so much po Ate Erica Joyce Abadejo for addressing all the queries from our students. Now let's go for the certificate awarding. Alright everyone, let's give a big round of applause to our amazing speaker, Miss Erica Joyce Abadejos. This certificate, folks, is a little something special. It's a symbol of Miss Erica's incredible contribution, and we are proud to present this appreciation to Miss Erica Joyce Abadejos. In her outstanding contribution as resource speaker during the online webinar session entitled Transforming UI UX Learning Design Principles with Figma, given this on March 1, 2025 via Google Meet. Signed by Dr. Joy S. De Cruz, Dean of the College of Computer Studies, URS Binangonan, and Professor Richelle Igo, ITSL Advisor. Ate Erica, thank you po again for sharing your expertise and inspiring our students. Now I kindly invite Ate Erica for a quick photo op with her e-certificate. Thank you po. Thank you po, Ate Erica. Now, let's give a huge round of applause for yourself for joining us and having you as an amazing participant. You guys were incredible. We know you all put in the effort to be here today, and we want to recognize your commitment to learning and growing in the tech world. This certificate is a little token of appreciation for your dedication. It's a reminder of your participation in the Transforming UI UX Learning Design Principles with Figma webinar. We are proud to present the Certificate of Participation for Outstanding Contribution as participant during the online webinar session entitled Transforming UI UX Learning Design Principles with Figma, given this on March 1, 2025 via Google Meet. Signed by Dr. Joy S. G. Cruz, Dean of the College of Computer Studies, URS Binangonan. Prof. Richelle Igo, ITSL Advisor. Congratulations everyone, keep up the amazing work. Thank you. And now, as we approach the conclusion of our program, we invite all attendees to fill out the Google form for attendance and evaluation in order to receive your e-certificate of participation. Please check the link in the chat box or comment box down below. This evaluation will greatly contribute to the overall assessment and improvement of this program. And take note guys, completing the attendance and evaluation is required to receive your e-certificate of participation. Alright, as the students begin filling out the form, we hope you have gained valuable insights and that these learnings will benefit you now and throughout your college life. Now, may we invite our ITSL Vice President, Mr. Vin Aaron Orbeta, to deliver the final words for this program, which are the closing remarks. Okay, so guys, remind ko lang po na record yung attendance para makatanggap kayo ng certificate. And now, let me deliver the closing remarks. Good day, I'm Vin Aaron Orbeta, the Vice President of the Best IT Students League. And now, to end our webinar, we would like to thank our participants for joining us today. We hope that you learned something valuable to help you in your academic journey. Also, a special thanks to our ITSL advisor, Professor Richelle Igo, and our CCS Dean, Professor Joy S. G. Cruz, for their support and approval of this webinar. We also extend our gratitude to the ITSL officers for their hard work in making this event possible. And of course, our deepest appreciation goes to our resource speaker, Ms. Erica Joyce Abedejos, for sharing her expertise with us today. As we end, I hope you'll continue to support the CCS organization's activities, the CCS student body, iConnect, ITSL and ISSL activities. Let's keep connecting minds and coding our futures. Ayan po, thank you ITSL Vice President Dean. To conclude our event on a high note,
Let's capture this moment with a group photo. I kindly ask everyone to turn on their cameras so we can see those smiling faces. And to Ah, formally end our event. Sige, kuya. Okay. And to formally end our event for today, we want to thank our campus director, Dr. Joan S. Concepcion, to Miss Evelyn V. Diaz, OIC of the Campus Student Development Services or SDS, and in charge of student admission, to Dr. Joy S. G. Cruz, Dean of College of Computer Studies, to the technical behind this program, and to the participants for joining today's event. Without you guys, we wouldn't be able to pull out this program. Thank you so much, everyone. And again, I'm June Leonard S. Cruz from Bachelor of Science in Information Technology 11. And I'm AC Villadiego from Bachelor of Science in Information Technology 15. May God bless us all. Stay safe. Thank you so much, guys. Keep safe po. Thank you guys.